Hey mga ka-team, Team Danos sa Auto Repair Shop. Yan, nandito na naman tayo ngayon sa bagong nating DIY. Marami kasi nagme-message sa atin about sa ATF mismo na Nissan Almera, Nissan Livina, kung ano ba dapat yung ginagamit pagdating sa ATF, kung pwede ba drain lang, pwede ba dialysis. Ayan, ngayon bibigyan natin ng magandang kasagutan yan mga ka-team, kasi sa dami nagme-message sa amin, gusto namin i-share kung ano ba dapat yung gamit na ATF at yung mga pwede namang gamitin kung hindi kayo makabili ng para sa Nissan Almera nyo o Nissan Livina nyo. Ngayon papaliwanag ni Chip Bry kung ano yung pagkakaiba ng ATF na chip, no? Tapos kung ano yung procedure ng drain saka dialysis, at yung kung pwedeng alternative na pwedeng pamalit. Yan, pamalit. Ngayon mga ka-team, ilawan natin ng konti. Kita ba? Eto yan. Yan, kita yan. Okay mga ka-team, eto si Chip Bry ngayon. Ito lang, yung kamay mo Chip, baba mo konti. Yan. Okay, pwede ka na magpaliwanag Chip. Ito mga ka-team, magandang gabi. Gumawa tayo ng video, no? Kasi marami nagtatanong kung anong dapat gamitin sa Livina at saka sa Almera nila. Yung mga ATF lang, hindi sa CVT. Ito sa Livina natin, Matic D. Matic D. Matic D ang ginagamit natin. Yan. Ang makina niyan is MR18. Yan. Ito yung Matic D natin sa mga Matic natin na Livina. Yan, Matic D. Matic D. Ito naman sa ating Almera na ATF na N17 ang makina sa mga Matic natin, no? So kasi itong dalawa minsan mahirap hanapin. Kung talagang wala kayong mahanap, may alternative naman na ATF na pwedeng gamitin. Pwede kayo gumamit ng Dextron 3. Kahit anong brand ng Dextron 3, basta maganda na subok. Huwag yung mga hindi kilalang hindi kilalang product, mga bagong doon tayo sa subok. Basta Dextron 3, yan, pwede yun, pang alternative na pampalit sa Matic S saka sa Matic D. Yan. At saka yung nagtatanong ng iba, yung kaiba ng dialysis tsaka sa yung baklas ng pinaka transcase ng ng ATF natin, no? Kasi sa dialysis gumagamit tayo ng machine. Gagamit kayo ng mas maraming langis doon kasi pati yung sa torque converter noon mapapalitan kasi magro-rotation kasama yung cleaning doon. Gagamit kayo mga 8 or more. Depende kasi sa nag-ooperate ng ng dialysis machine, kung ilan ang gagamitin, kung ilang flush. Pwedeng umabot kayo hanggang 12, gano'n. Kasi ilang beses linisin, titingnan nila kung medyo okay na yung langis, o pwede nang mag-stop sa magsasali mo ng bago. Ngayon, ang kaibahan noon kasi hindi mabubuksan yung ilalim, so hindi makikita yung filter, yung pinaka-strainer niya. Wala naman kasing strainer lang ang nandun. So hindi natin sure kung nalinis ng gusto. Yun ang kaibahan ng pagbabayong sa transcase niya, kasi baklas ang ilalim, baklas pati yung strainer, malilinis ng manual. Yun, magagamit lang dun na langis is 4 lang. Kasi hindi naman mapapalitan pati yun sa sa torque converter. Pwede naman kung gusto ninyo, para mas kung gusto niyo mas sure kayo na gusto niyo talagang fresh na fresh yung langis, magpabukas kayo ng ng langis sa ilalim sa transcase para malinis yung strainer, saka kayo magpa-dialysis. Medyo doble nga lang gastos, pero talagang malinis talaga, magiging fresh na fresh yung langis ninyo. Ayun lang mga ka-team, ang natin, no? Tips natin para sa mga nagtanong kung anong langis dapat gamitin. Ito lang po, Matic D para sa Livina at Matic S naman para sa Almera. Pero yung pwede rin naman po yan yung gumamit ng ang Matic D, pwede rin gumamit ng Matic S para sa may sasakyan na Nissan, sa mga ka-team natin na nagtatanong. Pero ano yung mas recommended mo? Ang mas recommend natin syempre Matic D at saka Matic S.
para doon sa Kung walang mahanap talaga na ganito kasi medyo may kahirapan nga hanapin to, pwede naman kayo mag-Dextron 3. Dextron 3. Yan. Kailangan tamang level. Tamang level. Tamang level, hindi kukulang, hindi sosobra. Hindi kukulang, hindi susobra. Kasi pag sobra sa level, yan may tinatawag tayong transmission overheating. Yun yung ATF, sobra sa ATF. Pag kulang naman, di rin maganda kasi delay ng shifting or pwede rin kasing kumakaldag yan. Kasi syempre, kulang sa langis. Nag-iipon muna yung torque converter ng ibabato sa kung anong gear na siya. Syempre, kakaldag-kaldag. Yun ang ano natin. Kaya kailangan tamang level, tamang langis ang gagamitin natin. Okay mga ka-team, ayan, napaliwanag na natin yung tungkol sa Matic D, Matic S, saka Dextron 3. Para sa MR18 na makina at N17 na makina at pwede rin tong Dextron 3, pwede doon sa dalawa. Pero mas recommended namin syempre kung ano yung specific doon sa mismong transmission ng ating mga sasakyan. Ngayon, kung kami tatanungin nyo, ano ba yung ginamit natin sa Almera natin, Chip? Ito, Matic S. Yan ang ginamit natin. Kaya yung shifting namin, napaka-smooth, walang ka-delay. Ayan. Kaya namin tinuturo sa inyo to mga ka-team kasi nga marami nagtatanong sa amin, marami nagme-message tungkol dun sa ATF, kung paano magpalit o kung paano yung dialysis na sinasabi. Ito lang naman nagbibigay kami ng kaalaman para rin naman sa mga malalayo, and then para makapagbigay ng DIY tips para rin naman sa inyo to. Kami naman handa naman kaming tumulong kung ano yung mga request nyo, di ba? Chip, ano masasabi mo? Mag-leave lang kayo ng comment mga ka-team kung may mga iba pa kayong katanungan para magawa natin ng content. At huwag nyo rin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Team Danose. Maraming salamat din sa sumusuporta sa Team Danose. Pati pa-like na lang din po, subscribe sa YouTube channel ng Team Danose. Okay mga team, at maraming salamat. Sana may natutunan na naman kayo sa aming DIY tips. Pasensya na kung medyo matagal kami mag-upload kasi medyo busy pa kami sa shop. Marami pa kaming ginagawa, marami pa kaming na-electrical, marami rin kaming pinapatakbo, kagaya itong nasa likod na sasakyan na yan. Ayan, di na sabihin ko anong sasakyan. Next time, i-ano naman natin yan, i-content naman natin yan, sasakyan sa likod. Okay mga team, maraming salamat at tumahaba ng oras. Paalam, goodbye.